Ngayong umaga nito mga kapatid ay araw ng ating taunang pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ibigay natin ang lahat upang maging lubos ang araw na ito sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating palang panimula, sa ating pag-awit, ibigay natin ang lahat na ating buong puso at buong kaluluwa. Kaya nga sa ating pagsisimula, tayo po ay aawit ng Marcha Processional. Inaanyayahan po lahat na tumindig. Purihin ang Diyos.
banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, sa umaga pong ito bumabati po ako ng banal na kapayapaan. Purihin. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat ng mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nag-utos at tayo'y nangalikha. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at kayo din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit tayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ng mga amo. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Mga kapatid, sa umaga pong ito, minsan pa, sama-sama po natin purihin, dakilain ang walang hanggang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Mga minamahal na kapatid kay Kristo Jesus, minsan pa ay narito ang bawat isa upang muli ay bigyan ng karangalan ng ating Panginoong Diyos. Dilingid sa bawat isa sa atin na isang taong muli ang matuling lumipas. Kaya nga tayo'y naririto upang muli ay maghandog ng natatanging pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ito ang pagkakataon na ibalik natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga pagpapala, mga pagliligtas, lahat na pagsubok na ibinigay niya sa atin at tayo din naman ay kanyang tinulungan. Ngayon ang pagkakataon upang muling ibalik sa kanya ang kapurihan, ang buong pagpapasalamat na nangharapat sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, italagay natin lubos ang ating mga sarili sapagkat minsan lamang sa isang taon na ating ginaganap ang mga ganitong uri ng pagkakatipon. Huwag natin payagan na mawalang kabuluhan ang ating pong mga pagpapasalamat sa Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang banal na harapan. Anumang bagay na walang kinalaman sa pagkakataong ito na ating gaganapin na pagkakatipon ay pasamandali natin na isang tabi. Kaya nga kung tayo po ay lubos na nakatalaga na, minsan pang inaanyayahan ng kapulungan na umawit ng isang bilang sa ating mga himno. At tayo po'y tatayo, sa kalagitnaan tayo po maniniglubot at pangungunahan po tayo sa panalangin na ating puso kong manggagawa. Tapos na dyan tayo.
Manalangin po tayo. Panginoon po, namin Diyos. Panginoon po namin Diyos. Ama naming banal na dakila at lubha pong makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya. Diyos na pinagkakautangan ng aming mga buhay. Siya. Siyang sa amin nagpapala, nag-iingat, at nagkakaloob sa amin ng mga biyaya at mga pagpapala sa araw-araw. Tunay. Panginoon po naming Diyos, tiglop ang aming mga tuhod. Siya nga po. Nangangpapailan lang kami ng mga pagpuri, pagdakila, pagluwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Siya nga po. At mula sa kaibuturan ng aming pong mga puso, itanataas namin ang tinig ng mga pagpapasalamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga biyaya at mga pagpapalang patuloy naming natatanggap mula Siya sa nga po, Panginoon. Sa isang taong singkad na lumipas sa aming mga buhay. Kaming iyong mga lingkod sa dakong ito. Siya nga. Kapiling ang aming mga kapatid na sa iba't ibang mga dako, patuloy na nakikibahagi sa pamamagitan ng aming mga pagsamba. Opo, Panginoon. Ama naming Diyos, itinataas namin ang mga pagpuri at pagluwalhati sa iyo. Siya nga po. Sinasamba namin ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu at ng iyong mga katotohanan. Amen. Nagagalak po ang aming mga puso't kalooban Siya nga po. sapagkat matapos pong lumipas ang maraming mga araw, muli narito kami sa ganitong pagkakataon Salamat. na ikaw ay muli naming masusuo ng mga pagsamba at mga pagluwalhati Siya nga po. sa mga araw na nagdaan sa aming mga buhay. Hindi po kakaunti ang mga pagsubok, Tunay. ang mga tukso at mga suliraning bumangon sa aming mga buhay. Siya nga po. Datapat ikaw po, Ama naming Diyos, ang Diyos na nagpala, nag-ingat at nagkaloob sa amin ng lakas at pag-asa Salamat. upang ang lahat ng mga araw na yaon na dumating sa aming buhay ay patuloy naming malagpasan at patuloy naming mapagtagumpayan ang lahat ng mga kabanalan Opo. at sa pamamagitan nito nakapanatili kami sa iyong kahabagan at sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkukupkop. Narito kami, lumalapit sa iyo at ibinabalik ang lahat ng kapurihan at karangalan sa iyo pong banal na pangalan. Sa Amen. kagandahan ng iyong kalooban, Siya nga po. sinasamba namin ang iyo pong marilag na pangalan. Opo. Ama naming Diyos, niluluwalhati ka ng bawat isa. Tanggapin mo sana ng aming mga paglilingkod. Opo, Panginoon. Datapo at palibasay mga laman kaming malimit mo pong masumpungan sa pagkukulang at mga pagkakamali. Kami po ay lumalapit sa iyo, Mahapagpapang. pagbagang aming mga puso. Siya nga po. Hindi namin kagalakan ang magkulang, Tunay. ang magkamali sa iyo pong banal na paningin. Siya nga po. Marami kaming kahinaan, kaya naman ito ang aming inilalapit sa iyo. Opo. Pinakahahangad namin maging karapat-dapat. Siya nga. Kaya't narito po ang bawat isa. Nagmamakaawang alang-alang sa ikapagigindapat ng aming paglilingkod. Pakalinisin mo po nawa ang aming mga puso Opo. at mapatawad ang lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Amen. Ang buong kalaganapan ng iyong banal na iglesia. Siya nga po. Sinasagawa ang tao ng pagpapasalamat na ito. Opo. Patnubayan mo nawa ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Huwag mo pong itulot na magkaroon ng mga kahadlangan ng mga kapatid sa iba't Siya nga ibang po, dako Panginoon. upang sa iyong banal na harapan ay maipailan lang ang mga pagpuri at pagdakila. Tang mga labi patuloy na pumuri at lumuwalhati sa iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang buong kalaganapan Siya nga po, ng iyong banal na iglesia at pangunahan mo po ang bawat isa sa amin sa pagtataguyod ng aming mga tungkulin. Opo. Mula po sa lalaking inilagay mo upang manguna sa aming kalagitnaan, sa mga tagapangaral, sa lahat ng mga ministro at manggagawa, Siya nga sa po, mga Panginoon. diakon at diakonesa, Opo. sa mga mang-aawit, sa lahat ng mga kabataan at sa lahat ng iyong mga lingkod, patuloy kaming makapaglingkod at makaganap ng aming mga tungkulin alang-alang po sa kapurihan ng iyong marilag na pangalan.
nating mapakinggan ang unang awit na inihandog ng ating mga korista. Inaanyahan naman ngayon ang mga kapatid natin na nagnanais na maghandog ng tanging pagpapasalamat sa ating Panginoon. Inaanyahan sila sa harap ng pulpito. Narito sa ating harapan ng ating mga minamahal na kapatid. Palibhas sa nakaranas ng mga iba't ibang pagpapala na kaloob ng ating Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. At palibhas sa naturoong lubos, naririto sila naniniklood sa harap ng ating Panginoon upang ibalik sa kanyang kapurihan at pasalamatan ang ating Panginoon Diyos. Ang ilan sa kanila ay sumapit sa kanilang mga kaarawan. Ang ilan sa kanila ay nakadanas ng iba't ibang pagpapala sa harap ng ating Panginoon Diyos. At mga kapatid natin na ipinagtatagubili ng kanilang paglalakbay. Kaya nga sa pagkakataong ito ay samahan po natin ang ating pong mga kapatid sa kanilang mga pagpapasalamat sa harap ng ating Panginoon Diyos. At sa inyo mga kapatid na narito sa aming kalagitnaan, aking babasahin ang mga talata ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at ito nawa ang inyong maging tinig ng pagpapasalamat. Aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking mga tinig at aking mga hiling. Sapagkat kanyang ikiniling ang kaniyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan. Nang magkagi tumawag ako sa pangalan ng Panginoon, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nababa at kanyang iniligtas ako. Bumalik ka sa kapahingahan o kaluluwa ko, sapagkat ginawang ka ng mabuti ng Panginoon, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ako'y sumasampalataya sapagkat ako'y nagsasalita. Ako'y lubhang nagdalamhati. Aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ng saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking ihahandog sa iyo ang hain ng pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harap ng buo ng bayan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ngayon mga kapatid, sa pagkasangkapan sa kanyang hamak at walang kabuluhang alipin, tanggapin nawa ninyo ang kanyang basbas dahil sa inyong mga pagpapasalamat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan.
ganito kayo pinagpapaalam magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin. amang banal na lubhang dakila at makapangyarihan po sa lahat. Minsan pa Panginoon ay lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Palibhasa Panginoon, namamalas mo ang aming mga kapatid na nanikluho dito sa aming mga kalagitnaan. Sapagkat Panginoon, nadama nila ang iyong mga pagpapala, Opo. ng iyong mga kabutihan na patuloy mong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa po sa kanila. Amen. Narito Panginoon ang kapatid na Noemi, naninikluhod po sa iyong banal na harapan dahil sa pagsapit ng kaarawan ng kanyang anak na si kapatid na Richard. Palibhasa Panginoon, Ina, lubos ang kagalakan na nadarama niya sa kanyang puso sapagkat minsan pa'y isang taon muli ang ipinagkaloob mo sa buhay ng kanyang anak. Kaya nga Panginoon, nawa, pagpalain mo po at bigyan pa ng maraming buhay at kalakasan at nawa ito'y magamit pa sa ibayang paglilingkod po sa iyong banal na harapan. Amen. Narito rin Panginoon, malasin mo ang sambahayan ng aming pong minamahal na kapatid na Jonathan. Siya nga po. Naninilikluhod Panginoon palibhasa nakasumpong ng ng mga biyaya na sa tuwing-tuwin ay iyo pong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa po sa kanila. Siya nga. Nawa Panginoon, tanggapin mo ang kanilang mga pagpapasalamat. Opo. At sa tuwin ng Panginoon ay iingatan po ang kanya pong buong sambahayan. Maawa ka. Naririto rin Panginoon, kanilang ipinagtatagubilin ang kanilang paglalakbay Siya nga. pabalik sa kanilang pong mga mahal sa buhay. Opo. Kaya nga Panginoon, ingatan mo po nawa Maawa. ang mga paglalakbay na kanilang tatahakin. Siya nga. Iligtas mo po nawa Panginoon sa mga tiyak na kapahamakan. Siya nga. Ilayo sa may mga taong madidilim na kaisipan Siya nga. upang kung magkagayong Panginoon, muli nilang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay Opo. ng ligtas po at sama-sama po nilang makasama sa pagpupuri, pagluwalhati sa iyong banal na harapan. Amen. Dakil ang Panginoon po namin Diyos, Panginoon. anuman po na ba ang kahilingan ng bawat isa po sa kanila, Siya nga po. alang-alang po sa mga ginagawa nila, mga pagpapasalamat sa iyong harapan. Opo. Kung ito po isang ayon po ng iyong banal na kalooban, Siya nga. mahabagkas na ng ipagkaloob po sa bawat isa po sa kanila. Opo. At ano ba Panginoon, ang mga kasalanan na nakita mo sa bawat isa po sa kanila, Opo. iyo po sanang linisin at Opo. patawarin po ang kanilang mga pagkakasala. Amen. Amin pong dinadalangin ng lahat, Panginoon, Siya nga po. sa makapangyarihan mong pangalang Jesus. Sumasabi. Sakita po namin tagapagligtas. Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay minsan pa nating bigyan daan ang paghahandog po ng tanging awit ng ating mga kurista.
sa diyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanlang. Kaya sa puso at damdamin, katapatan niya'y ating pupurihin. Mag-ilaw ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buhay aming awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ngayon mga kapatid, ay dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong ginagawang panambahan at pagpapasalamat sa makatibagayang pagsalakay po ng paksa. At tinatawagan muli ng pansin ng bawat isa na ito ng kanilang mga pakinig na sa paksa na ating pong mapapakinggan sa umagang ito, sapagkat ito ay pagkain ng ating mga kaluluwa. At sa pagtalakay po ng paksa, kakasangkapanin po ang ating sugong manggagawa, kapatid na Jonathan Tayla. Muli sa dakilang pangalan po ng ating Panginoon, ako'y bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan.
Maligayang taunang araw po ng pagpapasalamat sa ating lahat. Itong ating isinasagawang pagpapasalamat ay bilang bahagi ng ating pagbabayad panata sa ating Panginoon na siya'y maalayan natin ng mga pagpuri at pagluwalhati sa pamamagitan ng ating pag-aawitan, ng pag-aaralan, ng mga sermon na patuloy na ipinararating po sa bawat isa po sa atin. Ang ating sermon ay mula po sa pagkasangkapan sa ating minamahal at ginagalang na matandang kapatid na Marcelino Naval. At ito po ay may ganitong pamagat: ang mga kapatid na minamahal, pinananabikan, katuwaan, at puto. Tungkol ito sa ating mga magkakapatid. At sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa loob ng iglesia, hindi naman tayo tatawagin ng walang layunin. May purpose, may dahilan ang ating Panginoon kung bakit tayo tinawag. Hindi importante kung ano yung dahilan ng pagpasok natin dito. Dahil maaring iba-iba ang purpose ng ating pagpasok o pag-anib sa loob ng iglesia. At maaring sa iba't ibang layuning iyon, nagbago yun dahil natutunan natin ito pala ang dapat na maging layunin ng pagpasok. Sa makatwid, ang layuning ito na sinasabi ng Biblia ay yung bilang mga magkakapatid. Tinawag tayo bilang mga magkakapatid. Hindi tayo magkakamag-anak sa laman o sa dugo. Kundi tayo tinawag sa loob ng iglesyang ito. Gaya ng pahayag ng banal na kasulatan, ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Juan, mababasa doon kabanatang 12. Na sino mang sumampalataya at tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatang tawaging Kanyang mga anak. Kaya lahat ng sumampalataya at tumanggap, naging mga anak ng Diyos. At kung lahat ng tumanggap at sumampalataya ay naging mga anak ng Diyos, ibig sabihin, lahat ng ito ay mga magkakapatid sa loob ng iglesia. At gaya ng ibang mga pamilya, no? Dahil tayo ay nandito sa loob ng bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. Gaya ng ibang pamilya, bawat membro ay may kani-kanyang tungkulin. Ang ama sa tahanan ng provider, ang ina ang nagbibigay ng tanglaw, gumagabay at nag-aasikaso ng lahat. Mga kapatid, ang mga anak ay nagbibigay ng kaaliwan sa magulang, ang tungkulin nila ay tumalima sa kanilang mga magulang at mag-aral at gawin ang kanilang mga tungkulin bilang bahagi at bilang miyembro ng pamilya. Like any other family, we are a family of God. We are a household of God. At bawat isang sangkap, bawat isang kapatid sa loob ng iglesia, may pangunahing mga katungkulan. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, masdan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. No? Pansinin natin ang pagkakatawag sa atin sa kalagayang mula sa walang kabuluhang kalagayan, tinawag tayo ng ating dakilang Diyos. At tayo tinawag bilang isang kapatid. Tinawag ka bilang isang kapatid, at lahat ng iyong ng miyembro ay iyong magiging kapatid. Kahit si Pablo sabi ng Biblia, siya tinawag na maging apostol sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Kaya lahat ng naaanib sa loob ng iglesia, nagiging kapatid. Nagulat si Karen kanina. Ka-Jonathan. What is Ka-Jonathan? Ka-Jonathan means kapatid na Jonathan.
That is a shortcut, mga kapatid. Kasi hindi sila sanay na tinatawag ako ng mama nila ng Ka Jonathan. Tinatawag ko lagi niyan, Papa. Kung tawagin mo ng Ka Jonathan, ibig sabihin, kapatid na Jonathan, kapatid na Karen. Kaya ikaw tatawagin ka, pagmuli mo sa maymot, Ka Karen, Ka Jimayma. Ganyan ang itatawag sa inyo. Bakit? Sapagkat kayo'y naanib, nabautismuhan, tinawag sa loob ng iglesia, at tinawag kayo bilang isang kapatid sa loob ng iglesia. Mga kapatid. Sa layuning Sa layuning bigyan ng kapurihan at karangalan ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid. Kaya lang ang problema, may ilang naanib, pero hindi tunay o wagas ang kanilang hangarin na maglingkod sa Diyos. Ito ang isa sa nakakalungkot. No? Na tanawin at isang bagay na kung babasahin po kasi natin ang Biblia, hindi lang naman puro magagandang bagay ang mababasa natin sa Biblia. Meron din pong mga pangyayaring hindi natin naasahan, ganun pala, meron talagang ganun, kahit sa totoong buhay. Kaya ang Biblia larawan ng tunay na buhay. Mga kapatid. Kagaya yan, yung pagkakaanib sa loob ng iglesia. Hindi lahat ng umanib sa iglesia, ang kanilang layunin ay maglingkod talaga sa Diyos. Tingnan nyo, sabi dito sa Aklat ng Galacia, mayroon din namang hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan at taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Oh, nagpabautismo sila, pero mga spies pala. No? Kasi during that time, laganap ang persecution sa church. No? Inuusik ang mga kaanib sa loob ng iglesia ng mga sundalong Romano. And during that time, para makapagpatuloy sila sa pagganap ng kanilang tungkulin, nagtatago-tago sila. Bawal ang sumamba. Bawal ang maglingkod sa Diyos. Kaya para ma-attract, no, para makita sila, para lumitaw itong mga maglilingkod sa Diyos na ito, ang ginawa ng mga kalaban, gumawa sila ng paraan. Nagamit tayo ng mga spies. Kaya hindi lahat ng naanib sa iglesia, totoo. Meron gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, may mga kapatid na ipinasok ng lihim para tiktikan ang kanilang kalayaan. Para mag-spy laban sa kanila. Mga kapatid. Kaya totoo yung sinabi niya, may panganib sa gitna ng mga bulaang kapatid. No, merong mga false brethren. No? Yung mga hindi tunay na kapatid. Yung bang umanib lang, pero iba yung purpose. Iba yung layunin. Kasi sabi naman ng ating Panginoong Kristo, ang kaharian ika ng langit ay gaya ng lambat. Ihagis mo sa dagat. Pag nakahuli ka ng isda, hindi lahat ng mahuhuli mong isda, magaganda lahat. At hindi lahat ng makukuha mo, maganda. Minsan nga may makukuha ka, basura. Minsan may makukuha, butete. Alam niyo yung butete? Yung malaking tiyan. At yun, hindi kinakain yun. Kinakain ba yun, kapatid na iyan? Hindi ba? Okay. Pero nakakalasot. Pero nakakalasot. Hindi lahat mabuting isda. Ganun ika ang pagpasok sa loob ng iglesia. Hindi lahat ng kapatid ay matino at tunay at wagas ang layunin ang hangaring maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa nga ng Biblia, mayroong mga palalo. No, yung bang, kasi sinabing palalo, mayayabang ito eh. Yung bang mga self-righteous. No? Yung ang tingin nila sa kanilang sarili ay mataas. Dahil maaring iba ang kalagayan nila sa karaniwang kapatid. No? Makikilala sila sa ganitong katangian. Babasahin ko po sa unang Timoteo kabanatang 6 talatang 3 hanggang 4. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay panalo. No? Makikilala mo kaagad sila, mga kapatid. Hindi sila sumasang-ayon
sa aral. Ito, maaaring habang nagsesermon ka, habang nangangaral ka, pinakikinggang mabuti yung aral mo. At kapag may narinig sila na hindi akma sa kanilang pag-iisip, pumoporma ng ganun at sinasabing mali ang sermon ng ministro, ng manggagawa. Mali ang kanyang aral. Dahil nasa ayon sa napanood ko sa TV. Yan. May comparison ka agad siya. Alam niyo yung mga ganito, sabi ng Biblia, ang gayon ay palalo. Walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaali, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Mahilig sa debate. Mahilig sa pakikipagtalo. Gusto nila pagsabungin ng mga talata ng Biblia. Sabi ng Biblia, ang mga ganito, palalo. Saan ka makakita ng habang nagsesermon yung manggagawa eh? Pinakikinggang mabuti hindi dahil para itanim sa puso ang aral, kundi maghahanap ng butas. Mga kapatid, maghahanap ng kapintasan. No? Hindi dapat ganoon, mga kapatid. Dahil ang paglilingkod sa ating Panginoon, dapat hindi natin nakikita ang kapintasan. Kung may pag-ibig tayo sa ating dakilang Diyos, hindi natin titingnan ang anumang kapintasan na meron tayo. Ang mga ganitong klaseng kapatid, sumasalungat. Meron mga, ang gusto nila yung salungatin, yung aral, yung mga turo ng ating Panginoon. Alam niyo, sabi ng Biblia, yung mga ganitong klase ng membro mababaw. Mababaw ang pananampalataya dahil madali silang matangay ng ibang mga aral. Kapag may narinig na ganitong pastor na nangangaral, didibatihin yung manggagawa. Didibatihin yung tagapangaral. Mga kapatid, kapag may nabasang ganito, dahil walang alam at mababaw ang pananampalataya, bumabangon yung pag-aalinlangan. Bumabangon yung pagtatanong hanggang sa mauwi na sa pakikipagtagal, naninindigan na. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Ilagay mo yung mga usapang walang kapuluhan, sabi ni Pablo kay Timoteo. At ang mga pagsulungat ng malintawang na kaalaman. Na palibhasa'y pinaniwalaan ng ilan ay nangasinsay tungkol sa pananampalataya. Kaya hindi lahat ng kapatid, lalo pa nga sa panahon ni Pablo noon, hindi lahat ng kapatid pare-pareho. Hindi lahat ng kapatid masaya. Hindi lahat ng kapatid kapurihan at karangalan ng ating dakilang Diyos. O meron namang iba, gaya ng pahayag dito sa unang Korinto. Merong iba, nagpapakasakdal. No? They're trying to be perfect, but not in the ways of God. Hindi ayon sa pananampalataya. Nagpapakasakdal sila sa laman. Hindi sa pananampalataya. O, kaya masasabi ninyo, hindi pala lahat talaga ng miyembro pare-pareho. Yan ang dapat nating tanggapin. Kumbaga sa daliri, hindi lahat ng daliri natin pare-pareho ang hugis. Mga kapatid, di ba? Naibigay ko na sa inyo yung example ito dati. Imagine ninyo pare-pareha sa hugis ng kamay ng daliri natin. O pare-pareho yung lalaki, di ang pangit tingnan, puro yung lalaki, mga kapatid. Paano mo lilinisin yung tenga mo, mga kapatid, kung puro yung lalaki yan? Mga kapatid. Ay, dalaro na yung ilong, mga kapatid. Mapasintabi po, mga kapatid. Pero, hindi lahat ng sangkap ng ating kamay pare-pareho dahil may kanya-kanyang layunin. Gayon sa kapatid sa loob ng iglesia. Hindi lahat ng naanib dito pare-pareho ang naging layunin. Ang iba'y hindi mabuti ang layunin. Gaya ng pahayag ng Biblia. At noon pa man, nagbabala na si Apostol Pablo tungkol sa mga ganitong uri ng kapatid. Ibig niyang bigyang paalala, no? Paalalahanan lalo pa nga yung mga bagong kapatid. Yung mga mahihina pa ang pananampalataya. Para hindi sila mahawa, hindi sila matisod,
sa mga ganitong klase ng miyembro, pagpasok nila sa iglesia, kasi dadat na nila yung mga ganitong klase ng miyembro eh. Mga kapatid. At para maiwasan ito, sumulat si Pablo. Sabi niya sa Roma, Kabanatang 16, Talatang 17, ngayoy ipinamamali ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabaha-bahagi, no? At ng mga katitisuran. Tandaan ninyo. At laban sa mga aral na inyong napag-aralan, kayo'y magsilayo sa kanila. Kapag ka nakikita nyo, may mga miyembrong pinanggagalingan ng dibisyon, ng pagkakaalit, no? Halimbawa, may nabalita kayong kapatid na kapag nakikita ninyo imbis na ang ibigay sa inyong mga salita ay words of inspiration, no? Mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Sa alib na ganito, puro chismis ang dala-dala, mga kapatid. Ako po, iwasan ninyo yung mga ganitong klaseng kapatid. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, hindi akma ang layunin ng ganitong klaseng miyembro. Pero, hindi naman po lahat ng miyembro ay masama ang layunin. Meron pong mga kapatid na karangalan at kapurihan ng Diyos. At ang mga ganitong miyembro ayon kay Apostol Pablo ay kanyang minamahal, kanyang pinananabikan, kanyang katugwaan at putong. Yan ay mababasa sa Pilipos. Sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo'y aking minamahal, pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay na kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Sino-sino ang mga ito? Paano natin sila makikilala ayon sa Biblia? At ano-ano ang katangian nilang taglay? Taglay kaya natin ang katangian nito? Hindi may iwasang mag-compare. Alam niyo, nakalagay yan sa Ecclesiastes. Para maintindihan natin ang isang bagay, we need to compare it with other things. Pero, pangit naman yung magko-compare ka, pipintasan mo yung isa pupurihin mo. Kahit sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi tama na iangat mo yung relihiyon mo, i-down mo yung iba. Kaya nga minsan nagpo-post ako sa Facebook, irespeto mo yung paniniwala ng iba. Pero huwag kang kumumporme. Huwag kang gumaya sa kanila. Irespeto mo lang, mga kapatid. Pero tungkulin natin na sila po ay irespeto at igalang alinsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid. No? Kaya pag-aaralan natin itong sinasabi ng banal na kasulatan, paano natin makikilala ang mga ganitong miyembro na pinananabikan, minamahal, putong, at karangalan sa loob ng iglesia. Mga kapatid. Ayon kay Pablo, makikilala ang mga ganitong uri ng kapatid sa kanilang pakikitungo sa iba. Paano sila nakikitungo? Paano ka ba nakikitungo sa iba? Paano ka nakikitungo sa iyong magulang? Sa iyong kapatid? Sa iyong kapwa? Sa iyong mga kaibigan? Kapag kakasalamuhan mo na ang mga kapatid sa loob ng iglesia, paano ka nakikisama sa kanila? May pakikisama ka ba na may tuturing? Sapagkat ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang mga ganitong klaseng kapatid, kaya tinawag niyang kanyang minamahal sapagkat ang mga ito taglay ang pag-ibig sa kapwa kapatid. Taglay nila yung pag-ibig. At yung pag-ibig nilang daladala, pag-ibig na hindi pakunwari, pag-ibig na hindi sa salita lamang, pag-ibig na hindi naghahangad ng kapalit. Ibinibigay nila ang kanilang sarili ng walang halong kapalit. Hindi sila naghihintay ng maipapalit. Kaya nung sumulat si Pablo kay Filemon, na isang lingkod ng ating Panginoon, sabi niya, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, sa lahat ng mga banal upang ang pakikipagkaisa sa iyong pananampalataya ay maging mabisa
sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo sa kay Kristo. Sapagat ako'y totoong nagalang at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagat ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid. Ibig sabihin, how we relate ourselves to others. No? Isa ito sa katangian na itinuturo ng paksang ito. Ikaw, kapatid, kapag ikaw ba'y nakakasalamuha ng ibang kapatid, gaya ka ba ni Filemon? Na ano? Sa pamamagitan mo, kapatid, naginhawahan ang mga kapatid sa iglesia. Naginhawahan. Ibig sabihin, kapag dumarating ka, nakakaramdam sila ng kasiyahan. Nakakaramdam sila ng ginhawa. Hindi ng konsumisyon, mga kapatid. Hindi ng problema. Hindi yung parang kapag dumarating kayo, parang kang Bombay na iniiwasan, mga kapatid. No? Ayun na ikaw, Bombay, tago! Sabi mo, pag nagtanong, wala si Lola. Oh. Hindi ganun. Pag dumarating ka, kinasasabikan ka. Dahil kapag dumarating ka, kapilin mo ang mga kapatid ay nagiginhawaan sa iyo. Dahil yung palang mga salita na binibitiwan mo, nai-inspire na ang kapatid sa iyo. Kung yung maganda itong paksang ito, kaya lang kailangan kutkutin mabuti, mga kapatid. Ibig sabihin, masusing pag-aaralan at bubusisiin. Paano ba giginhawa ang kapatid sa iyo? Sa salita mo pa lang, giginhawa ng kapatid eh. Halimbawa, kahit ang dami-dami mong problema sa buhay, pero ipinagpapasalamat mo ang lahat sa Diyos, nalalagpasan mo ang lahat. Nagkukwento ka ng problema mo, pero in the end, ini-encourage mo yung mga nakikinig sa'yo ng problema mo na huwag kayong magalala, okay lang ako, matibay ako. Dapat ganun din kayo sa akin. Yan. Ganun ba, mga kapatid? Yung nai-inspire mo yung kapatid na maginhawaan gaya ni Filemon, kapag dumarating siya, nagiginhawahan lahat ng kapatid dahil sa kanya. Hindi yung pag dumarating ka, kasi sa lakay, bakit? Kung handa na ang kaning lamig, ihanda na ang ulam na dyan na ikaya. Malakas pa naman kumain na ikaya. Ako, dyan na ikaya yung kapatid na ganito. Puro take advantage. Meron kasing ganong klaseng tao. No? Iniiwasan ka dahil nagte-take advantage ka lagi sa kapwa mo. No? I remember when I was smoking before. I have a friend na may bisyo siya na naninigarilyo pero laging hingi. Anong brand ng sigarilyo mo, sabi ko? Siguro ang brand ng sigarilyo mo hingi. Hindi siya bumibili ng sigarilyo. Saan ka nakakita ng tao na bisyo pero hindi marunong bumili? Ay, perwisyo eh, mga kapatid. Oh. Lalo na ngayon, ang mahal na sigarilyo, kaya itigil na, mga kapatid, ang paninigarilyo. Dahil mahal na ang sigarilyo. Mga kapatid, imbis na yung sigarilyo ay pang-ulam, pambigas, at pampaaral ng anak pagdating ng araw ng bukas, sinusunod mo pa, mga kapatid. Oh, ibinibisyo pa. Susunugin pa ang bata. Mga kapatid. Ayun, naalala ko yung kaibigan ko, puro perwisyon din. Pagka, nangihingi lagi, ganyan. Puro dilihensya. May sweldo, pero, ba, may kape ka ba dyan? Oh, pati pang kape, mga kapatid. Ayaw bumili, pero gusto magmerienda, mga kapatid. Ay hindi magiginhawahan ng iyong kapwa. Kapag ganyan, na pare-parehas naman kayong may sweldo, pare-parehas naman kayong kumikita, pagkatapos hingi pa rin ang hingi sa'yo, ang tatanong tuloy, saan dinadala yung pera? Mga kapatid, saan dinadala yung sweldo nito? Bakit? Nagbibisyo siya, wala siyang pambili, mga kapatid. Mabuti pa kung nagbibisyo ka at wala kang pambili, huwag ka na magbisyo. Dahil nakakapinsala ka. Gayahin natin si kapatid na Filemon. Kaya mapalad yung mga kapatid na gaya ni Filemon. Sapagkat si Filemon ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo, nagiginhawahan lahat ng mga kapatid kapag siya'y dumarating.
Hindi na piperwisyo, kundi nasisiyahan silang makapiling si Filemon. Bukod dito, mga kapatid, paano pa ipinakilala ng Biblia yung ganitong klase ng mga kapatid? Dahil bukas ang kanilang puso sa pag-ibig, sa pakikisama, sa pakitungo sa mga kapatid. Hindi lamang sila sa ganong paraan makikilala. Pinakilala ng Biblia, makikilala rin sila sa paraan ng kanilang pagtalima. No? Alam niyo, isa po sa pinaka-importante na elemento ng pagiging isang mananampalataya, yung ugali ng pagiging masunuri. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Ang pinaka-importanteng bagay na kailangan yung taglayin, yung maging masunurin kayo. Pero hindi naman sa lahat ng bagay. Baka mamaya inaabuso ka na ng kapwa mo sunod-sunuran ka pa rin. Baka mamaya mababa na ang tingin sa'yo ng iyong kapwa kailangan mo rin naman lumaban kahit papaano, mga kapatid. Pero pagdating sa paglilingkod sa Diyos, pagdating sa espiritual, pinaka-importante yung matalimahin. No, yung pagiging matalimahin, yung obedience. Especially in the perfect will of God, kailangan absolute ang obedience natin, mga kapatid. At gagawin natin yan dahil sa pananampalataya. Sabi nga ni Pablo sa Roma, Kabanatang 16, tingnan nyo kung paano niya nakilala ang mga kapatid, sapagkat ang inyong pagtalima ay bantog, naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. No? Nakikilala kasi kapag masunurin, no? Nakikilala ka. Kahit sa school yung estudyante na kahit hindi mo inuutusan, tinutulungan ka, madali mong matandaan yung pangalan. Di ba? Sa ganung paraan, no? Yung mga pangalan ng estudyante ko, ang hihirap tandaan nun, Abdurrahman, Abdul Wahid, Abdul Shahid, no? Ali Hussein, Hussein Ali, baligtad mo, Muhammad, etc. etc. Mga kapatid, ang hirap tandaan. Pero pag may estudyanteng mahirap, estudyanteng masipag, matalimahin, matatandaan mo agad yan, si Abdul Shahid yan. Siya yung laging kumukuha ng gamit mo kapag mabigat yung daladala mo, tinutulungan ka niya. Marespeto yung batang yan, mga kapatid. Ganun nagiging bantog sa isipan mo yung taong yun, mga kapatid. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kapag ka ang kapatid o mga kapatiran ay nagiging masunurin at matalimahin, nagiging bantog. Nakikilala sila sa ganitong katangian. Kaya, hindi may kakaila na kung itong mga kapatid na ito, sabi ni Apostol Pablo, ay kanyang minamahal. Pinananabikan niya. No? Sinong hindi mananabik sa ganitong klase ng miyembro? Nagiginhawahan ng mga kapatid pagkasama, tapos matalimahin. Kaya naman sinabi ni Pablo ang pinananabikan niya, kasi si Pablo, mga kapatid, madalas siyang maglakbay. No? Madalas siyang pumunta sa iba't ibang mga lugar. So, meron siyang paglalakbay dahil ang ginagamit niyang mode of transportation nun, hindi naman aeroplano barko. Ang ginagamit nila, bangka na malaki. Daong, tawagan nila daong. At kapag sila naglakbay, mga kapatid, buwan ang binibilang. Pag umalis sila ng Roma, halimbawa, pupunta sila ng Creta, pupunta sila sa pulo ng Patmos, pupunta sila sa Asia Minor, sa Macedonia, sa Cappadocia, sa Phrygia, mga kapatid. Sa paglalakbay nilang yan, bibilang ng mga taon, bibilang ng mga araw, ng mga buwan. Kaya kapag siya ay gusto niya magparating na mensahe, sinusulat siya sa mga kapatid. At isa sa mga sulat niya, mga kapatid, yung siya'y nananabik. Lagi niyang sinasabi, no? Yung parang sa modern times natin ngayon, na to, mga kapatid, I miss you, my brothers and my sisters. No? Halimbawa ako, mawawala sa inyong presensya, mga kapatid. Abay, mamimiss ko kayo siyempre, mga kapatid. Dahil ang ganda ng ating pagsasama-sama dito sa Bahrain, mga kapatid. Kaya lang, hindi ko may kakaila sa inyo, kailangan natin umalis. Kailangan natin magbago ng lokasyon. Pero, hindi dito natatapos ang ating paglilingkod. Hindi naman ko mo ititigil na natin ang ganitong gawain dito
hindi na tayo makapaglilingkod sa Diyos. No? Meron tayong naiisip na mga paraan at maaari kayong makapagpatuloy. No? Kanina lang nakita ko ang kapatid na iyan sa kanyang pagbabasbas. Abay, palagay ko hindi lamang basbas ang kaya nitong gawin, mga kapatid. Palagay ko may ibubuga pa ito. Sa pagsesermon, mga kapatid. Sa paghahayag ng katuwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi hadlang. No? Kung mga sintunado kayo, maiiwan, mga kapatid. Yan, dito pa rin ang kapatid na Irene. No? Siya yung mamumuno. Meron tayong mga audio na pwedeng patugtugin. Sabayan ninyo ang ating mga audio. Pwede kayo sumabay sa mga awit. Walang problema. Mabubuo ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Dahil ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag. Na magpatuloy anuman ang kondisyon, anuman ang kalagayan. Mga kapatid. No? Kaya lang, di may kakaila. Sabi nga ni Pablo, nasasabik ako sa inyo. Masasabik ako sa inyo, mga kapatid. Yung fellowship natin dito sa Bahrain, dito ko lang din naranasan. Marami akong napuntahang mga lokal na lahat ng yon, no, namamarka pa sa isip ko. No? Binata pa ako hanggang sa nakapag-asawa ko sa mga lokal na nadistinuhan ko. Alam niyo ba hanggang ngayon, gustong-gusto kong bumalik sa mga lokal na yon? Bakit? Dahil nasasabik ako sa mga kapatid na yon. Bago pa lang akong miyembro na, no? Makikwento ko lang sa inyo, yung kasabikan ko, bakit hindi ka masasabik? No? Bago ka manggagawa, hinahanap mo yung mga madudumi mong damit, pati print mo nawawala. Makikita mo nakasampay na. Ipinaglaba ka na pala. Hinahanap-hanap mo yung mga ganyang kapatid. Yung bang ang respeto at pagkilala nila sa tagapangaral mataas. Pag makikita ka, ang tanda-tanda na ni Kamonik. No? Pero pag nakita ka nun, no? Halos yakapin ka, halikan ka, kahit na amoy nganga, mga kapatid. No? Kahit na amoy pulbong paningis, mga kapatid. Yung kapatiran natin dati sa para, si Kapanya, yung namatay dati. No? Susubuan mo yun. Nagpupulbo siya at amoy sabong na bango. Pero hindi siya naliligo, mga kapatid. No? Medyo may paris-paris ng konti, pero napagtsatsagaan ng sugo, mga kapatid. Bakit? Dahil matanda na siya, pero nagpapasugo pa siya. No? Namatay yun yata 80 o 80 plus o 90 plus. Yung kapatiran na yun. Natatanda mo yung kano yun? Yung doon sa Fortune. Sa parang doon siya nakatira sa kanyang mga anak doon na hindi natin kapananampalataya. Siya lang ang sinusubuan ng sugo. Ako, madalas ako masugo doon. San Mateo. Sa San Mateo. Mga kapatid, no? Taliban. Yung mga ganung klase ng kapatid, kasasabikan mo. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sinong hindi matutuwa? Sinong hindi masasabik sa ganitong klase ng miyembro? Na pagdating sa pagtalima, sa pagkilala, sa paggalang at pagrespeto sa mga kapatid at sa mga tagapangaral, ganun na lamang, mga kapatid. Ito pa, isa sa ikinatuwa ni Apostol Pablo yung bukas palad na pagtulong na ginawa ng mga kapatid. Kaya sa mga sulat niya, sabi niya, ako nagpapasalamat ako. Bakit? Dahil kayo ay nagsitulad sa amin na nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian, tinanggap ninyong may katuwaan sa Espiritu Santo. No? Napipigati sila during that time. Matindi ang poverty. Matindi ang paghihirap, pero kapag nakakarinig sila ng mga salita ng Diyos, na magkakatuwa sila, mga kapatid. No? Kasabikan nila ang katwiran ng ating Panginoon. Ano pa sabi ni Pablo? Kayo'y naging uliran ng lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagat mula sa inyo nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. No? Yung bang ang mga miyembrong ito kasasabikan mo dahil sa kabila ng kahirapan nila, nagpapatuloy sila. Sa kabila ng problema nilang dinadanas, hindi sila nagpapahadlang. Hindi sila nagrereklamo. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos.
At patuloy nilang nagagampanan ang kanilang tungkulin, lalo pa nga nung may mga ilangan ng tulong sa Judea. No? Yung Judea na dati kinikriticize sila dahil mga Gentile people sila eh. Yung mga nasa Judea, mga Hudyo. During that time, nung magkaroon ng pag-uusig sa Jerusalem, nabalitaan nila ang paghihirap ng mga kapatid doon. Nagpadala sila ng tulong pinansyal. Pinadaan nila kay Pablo. Kapatid na Pablo, bigay niyo po sa kanila. Pagtiyagaan nila ang aming munting nakayanan. Kahit mahirap lang sila, sumagana sila sa kagandahang loob sa kapatid. No? Parang hindi mo kasasabihan yung mga ganitong klase ng kapatid. Eh syempre, pagka ganito na, tama yung sinabi ni Pablo. They are crowned. They are a joy to the hearts of the Apostle Paul, and to the other preachers of the church. Mga kapatid, naging kagalakan sila, karapat-dapat silang purihin. Kaya sa isang sulat ni Pablo sa Thessalonica, sabi niya, sapagkat ano ang aming pag-asa? O katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi ba kayo rin sa harap ng ating Panginoon sa kanyang pagpalito? Alam niyo ba mga kapatid, ang nakapagpapasaya sa aming mga tagapangaral. Kilala niyo kami. No? Kilala niyo ang mga tagapangaral sa loob ng iglesia. Pagdating sa pananampalataya, huwaran, hindi matutularan. Mga kapatid, walang katumbas. Dahil pangunahin sa isang tagapangaral ang kanyang tungkulin. Kahit saan siya pumunta, pangunahin pa rin sa kanya ang kanyang tungkulin. Mga kapatid. Kaya ito ang ipagmamalaki ng lahat ng tagapangaral sa lahat ng mga kapatid. Hindi maaring sumbatan ang isang tagapangaral pagdating sa bagay na yan, mga kapatid. Kaya ang pakiusap ng isang tagapangaral, ang nakapagbibigay sa kanya ng kaluguran at katuwaan, yung makita niya yung kapatid na inaaralan niya. Kapag ka nagpayo siya, sinusunod. No? Kapag ka siya ay nagsalita, pinakikinggan. Yun ang katuwaan. Yun ang putong, no, karangalan ng isang tagapangaral. Kung baga sa magulang, isa kang magulang na matutuwa ka at mabibigyan ka ng karangalan kapag iyong mga anak ay nagiging masunurin sa iyo. Kapag nagsalita ka, pinakikinggan. No? Yung lahat ng iyong sinasabi. Dahil nakakasama ng loob, yung sa kabila ng pagsisikap mo sa iyong anak, o sa iyong mga anak, eh sa kabila nun itakwil ka pa rin. O hindi ka nila sundin. Yung maging suwail sila sa iyong mga kagustuhan. Sa kabila ng pagsisikap mong mabigyan sila ng magandang bukas. Ganon din sa paglilingkod. Wala kaming ibang hinahangad bilang tagapangaral kundi ang mabigyan ang isang kapatid ng magandang bukas. Hindi sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. No? Yung ang kapatid, maituon niya ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. No? Kaya kung minsan, hindi niyo masisisi ang tagapangaral. No? Minsan, galit na galit sa pulpito, inahampas pa. Minsan, kinakarati pa yung Biblia, mga kapatid. Emphasis yun eh. Dahil gustong imarka ng isang sugo, ng isang tagapangaral, ang bagay na nararamdaman ng kanyang puso ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, no? Minsan nga dahil sa pangangaral, nasasaktan ng kapatid. Pero kung masaktan man ang kapatid, kailangan mangyari. Kailangan gawin ko minsan. Dahil talagang ang salita ng Diyos masakit. Sabi nga ni Pablo, ang salita ng Diyos, magkabila ang talim, mga kapatid. O di kahit saan katamaan yan, mga kapatid. Kahit tumagal ka, tama ka. Kahit yumuko ka, tatamaan ka pa rin. Tumayo ka, uminaga ka. At kahit anong posisyon mo, tatamaan ka. Kapag ka ikay gumagawa ng masama, tatamaan ka ng katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Di ka makakailang. Kailan ka lang makakailang pag hindi ka sumamba? Siyempre, hindi mo napakinggan yung aral eh. Kaya lang, malaki problema mo. Pagka natuwa ka na, hindi ka na sumasamba, at nasanay ka na, hindi ka na nakikinig sa aral at salita ng ating Panginoon, doon ka na magsisimula manghina at lumambot ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Kaya ano ngayon ang payo sa ating lahat?
Yamang ngayon na unawaan natin na meron palang mga kapatid na pasaway. Yun lang naman ang gusto sabihin itong paksa, may mga pasaway. Pero, may mga kapatid na katuwaan ng sugo. Katuwaan ng mga tagapangaral sa loob ng iglesia. Kasabikan, putong, katuwiran, mga kapatid. No? Yung mga katangiang taglay nila, gusto ng paksang ito, taglayin natin. Una, be obedient. Maging masunurin tayo. Tayo kasama kami. Mga kapatid. Kasi ito yung isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin taglayin. Masunurin lalo-lalo na pagdating sa gawang kabanalan. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, tumakas ka sa mga bagay na ito. Ano yung tatakasan niya? Yung sanlibutan. Kasi matindi ang kaway. Matindi ang tukso ng sanlibutan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamukan. Yun ang sundin mo. Maging masunurin tayo sa ganyang bagay. Mga kapatid. At, sabi niya, tuparin mo ang utos, walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Kaya magiging masunurin tayo. Tutuparin natin ang kalooban ng Diyos, lalo na yung pag-ibig. Pag-ibig, yung pagbubukas ng ating sarili sa iba. Huwag na huwag tayo magtatangi, no, ng kapatid. Kahit sinong kapatid yan. No? Huwag kang magkakaroon ng paborito. Paborito mo yung kapatid na isa, yung isa hindi. Tapos pagkatapos yung isa ilalapit sa'yo, hindi mo tutulungan, yung isa tinutulungan mo. Mga kapatid, hindi dapat ganon. Dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa kapatid. Sa pamamagitan nito, kung ito'y patuloy na magagawa ng lahat ng kapatid sa loob ng iglesia, ay sinasabi ng Biblia, karangalan ng mga tagapangaral at magiging karangalan ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ay magiging kapuri-puri, isang kapatid na karapat dapat ipagmalaki. Kaya nang sabi ni Pablo sa Efeso, upang maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsisiasa ng una kay Kristo. Tularan natin yung mga kapatid nating na mayapa, yung mga nauna sa atin. Bakit? Kasi namatay sila na naglilingkod. Yun ang pinaka-the best na pwedeng mangyari sa buhay natin. Yung mamatay kang naglilingkod. Ang pinakapangit yung namatay kang gumagawa ng mali. Dahil yung huli, maaring doon kasukatin. Maaring doon ka makita sa ganong kalagayan. Ang pangit. Mga kapatid, di ba? O, tinan niyo yung mga nababalitaan natin nadyadyaryo pa kung minsan Di ba? O, lalaki namatay sa motel may kasiping na babae. Mga kapatid. Siguraduhin mo yung kasipin mo doon, asawa mo, mga kapatid. Paano kung hindi? Ay di namatay kang nagkakasala. Ang isang lingkod, ang isang mananampalataya, wala siyang ibang pinakahahangad sa kanyang buhay, kundi yung mamatay siya sa paglilingkod. Kaya noon, naalala ko yung isang kapatid, sabi niya, gusto niyang mamatay habang sumasamba. Sa loob-loob ko naman. May istorbo yun yung pagsamba, mga kapatid. Pero yun ang nasa puso niya yung magagawa mo. Meron pa isa, mas matindi, manggagawa. Nagsalita sa pulpito, pag ako namatay, gusto ko habang nagsisermon ako. Siguro parang ganun, no? Habang nagsisermon siya, nabitalaukan, mga kapatid, namatay. O kaya biglang pag-emphasis niya. Yun na yung huling emphasis ng buhay niya. Bigla na siyang inatake. At dire-diretso na. Minsan parang overacting, no? Overacting naman tong sugo. Gusto mamatay sa pulpito pa, mga kapatid. Pero yun na naman ang puso ng kapatid. Makisakay na lang tayo, mga kapatid. Pagbigyan na natin siya. Bakit? Kasi yun ang isang mananampalataya. Puso ng mananampalataya yan. Hindi mo rin pwede i-judge, no?
Hindi mo siya pwedeng i-judge na bakit ganun ang pag-iisip nila? Bakit gusto nilang mamatay sa ganung paraan? Dahil lang isang mananampalataya, walang ibang pinakahahangad kundi ang maging huling wakas niya. Nagtatapat, naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid. Kaya yung iba kahit may sakit, no? Yung mga bedridden na, nagpapasugo pa rin sila. Pwede kayo magpasugo pag bedridden na kayo, mga kapatid. Huwag yun na hintayin maging bedridden kayo. Alagaan nyo naman yung kalsugan na rin po, mga kapatid. Gaya ng ibang kapatid na yan, namatay silang naglilingkod at nagtatapat. Kaya, tayong mga malalakas pa, no? Tayong mga nagpapatuloy pang naglilingkod, gawin natin silang models. Models of faith, mga kapatid. Dahil sila'y ehemplo na nakapagtagumpay sa pananampalataya. Bukod sa kanila, sino pa dapat ninyong tularan? Tularan ninyo ang inyong mga tagapangaral. Sabi nga ni Pablo, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ang tutularan po ninyo, pananampalataya. Halimbawa, ako po, si Ka Jonathan. Hindi po sinabi dito, tularan niyo ako sa lahat ng paraan. Dahil iba-iba po tayo ng ugali. Maaaring ako nakikita ninyo, masayahin, kalangiti, cute, etc. etc. Mga kapatid, wala tama ang mga anak ko, mga kapatid. Oh. Pero alam niyo, may ugali ako. May attitude problem din ako. Ayoko na, madali ako mairita din. Perfectionist ako. Passionate ako. Pag may gusto kong bagay, gusto ko gagawin ko yun ang walang may istorbo sa akin. At perfectionist ako. Ayoko nang may sablay, mga kapatid. Pero madali din ako umintindi. At hindi ako madaling humatol, mga kapatid. Yun naman ang maganda sa akin. Pero yun ba ang ugali ko ang tutularan nyo? Hindi. Ang sabi ni Pablo, ang tutularan natin ang pananampalataya. Hindi ang ugali. Dahil ang ugali ko, hindi mo ugali. Ang ugali mo, sa'yo na lang yan. Mga kapatid, oh, ugali mo yan. Pero ang pananampalataya, yan ang pwede natin gayahin. Yung pananampalataya, yan ang pinatutularan sa atin ng Biblia. Eh ako, bilang tagapangaral, gumagaya din po ako sa pananampalataya. Gaya ni Pablo, alam ba ninyo kung tutularan natin si Pablo? Ang tindi ng pananampalataya ni Pablo. Si Pablo yung nagsabi na, inari kong sukal ang lahat ng bagay, maganap ko lamang ang kalooban ni Kristo. No? Ang takin ninyo. Lahat sa kanya basura. Priority niya ang kalooban ng Diyos. Kaya ang inyong mga tagapangaral, saan man kayo naroon, no? Saan mang dako ng iglesia, sa buong kalaganapan, huwag ninyong kalilimutan ang pananampalataya ng inyong tagapangaral. Dahil maaring ang inyong tagapangaral tatayo sa inyong pulpito. Maayos ang damit. Pero iniwan niya ang kanyang tahanan. Maaring walang sinaing, walang pangulam. Dahil maraming tagapangaral na hindi kagaya ko. Mas maswerte ako dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral, may maganda akong trabaho. Alam ba ninyo mga tagapangaral kong kasama? Aba, ang kanilang kalagayan. Ang iba sa kanila ay namamasukan lamang. Nagne-negosyong pansarili, nagsisikat, naghihikahos sa madaling sabi. Sila yung mga bumubulong-bulong sa iyo. Meron ka ba dyan? Ano meron? Meron ako putok, mga kapatid. Gaya mo may putok ka din, mga kapatid. Pero kung utangan mo ko, utang na loob, wala din ako may bibigay sa iyo. Kaya minsan may nag-chat sa akin, no? Sabi niya, pasensya ka na, Brad. Sablay-sablay yung letra eh, mga kapatid eh. Alam ko, bago lang sa internet to eh. Sabi, nang hingi naman siya ng pasensya sa akin. Kumpare ko yun eh. Sabi niya, pasensya ka na, pre. Multo pa ako sa ganitong bagay. Sabi niya. Ibig sabihin nun, baguhan pa lang siya sa pakikipag-chat. Kumusta ka na, pre? Sabi niya. Sabi ko, awa ni Lord, okay naman, pre. Sabi niya, chat uli siya. No? Mayaman ka na, pre.
Sumagot ako. Sabi ko, kung mayaman na ako, uwi na ako. Mas mahirap dito. Sa ibang bansa, mga kapatid. Gayunpaman, mas mapalad ang kalagayan natin sa kanila. Dahil mas mahirap ang kalagayan nilang nandoon. Kaya ang magagawa natin, huwag niyo sanang kalilimutan sa inyong mga panalangin. No, tama yung panalangin ng mga kapatid pagkapagsamba. Huwag lang sa pagsamba. Kahit sa gabi, panalangin niyo ang mga tagapangaral natin. Nadagdagan pa yung pagtitiis nila. Mapagampanan yung kanilang mga tungkulin. At the same time, ma-afford nilang matulungan yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak na mabuhay ng mapayapa. Dahil ang karangalan at putong ng mga tagapangaral na ito, kayo. Nagkakaroon lamang ng karangalan ng isang tagapangaral kapag ang kapatid ay sinusubukan. Kapatid ay nakikinig. Ang kapatid ay tumatalima sa mga katwiran ng ating Panginoon. Ay natatapos yung pagsamba, ang sabihin ng tagapangaral, nawang ipagpala ni bendisyon. Magmula ngayon, ako kay Jesus. Tapos na, di ba? Nagkamayan na. Si tagapangaral masayang masaya yan. Bakit? Dahil napaglilingkuran niya na naman ang kapatid. Nahatiran niya na naman ang biyaya ng katwiran. Ikaw naman, damahin mo yung lyrics ng song na huli. No? Dalhin mo si Kristo. Hawakan mo siya sa iyong buhay. Para yung manggagawang nangaral sa iyo sa panahon siya'y sumusugo at nangangaral sa pulpito, makita kanyang tumatalima, masaya na siya. Hindi mo siya kailangang bigyan ng kahit anumang bagay. No? Kami ba nanghihingi sa inyo ng kahit na donasyon, mga kapatid? Aba hindi. Ang donation natin ay para sa pangkalahatan ito. May nagmamanage niyan, hindi personal. Mga kapatid, hindi kami naghihintay na kapag birthday namin, kano yung ito, sa birthday ko, kaiyan, birthday ko, ice cream, nakalimutan mo nga ngayon yung ice cream. Hindi kami gano'n, mga kapatid. Ice cream, kapatid na iyan. Hindi kami gano'n, ha? Hindi kami gano'n. Gets na. Gets na yun. Ang uwi, mamaya, hindi kita. Nakakaintindihan na tayo dyan. Hindi ganun ang tagapangaral. Makikita niyo ang tagapangaral, mababa lang ang kalooban. Bakit? Dahil ang tagapangaral ay ang wala siyang pinakahahangad kundi mapaglingkuran ng kapatid. Dahil alam niya, kapag gumaganap siya ng tungkulin, para sa kapatid, para sa Diyos. Kaya maganda itong sermon na ito. Hihikayatin nito ang kapatid lalong maging mapagmahal sa kanyang sugo, sa kanyang tagapangaral. Malamang nito, pagkatapos marinig ang sermon ng kapatid na matanda sa tao ng pagpapasalamat, ang unang pagsamba sa buwan ng Enero, mga kapatid, ipagpapansit ang manggagawa. Bibili ng tinapay ng monay na may putok, mga kapatid. Putok na tinapay, hindi yung putok sa kilibig, mga kapatid. Bibili ng Coke, mga Coca-Cola, ang sugo. Bakit? Dahil sa ganung paraan lang niya mabibigyan ng kasiyahan ng tagapangaral. Meron kasing ganung kapatid No? Meron po lokal na sinusuguhan namin, gustong-gusto namin masugo. Bakit? Kasi ang sarap ng pagkain nila doon. Medyo nakakariwasan naman talaga sila sa buhay. Tapos uwi kayo. Uwi ka na, di ba? Dala-dala mo yung bag mo. Sige po. Uwi na po ako. Yan, dala-dala mo yung bag mong ganyan. Uwi na po ako. Hahabulin ka pa. Kapatid, para sa'yo. Wow! Dagdag mo sa pamasahe. 500 pamasahe, mga kapatid. Allowance na ng misis ko yun sa isang linggo Pangunan na namin yan, pambigas, pamasahe ba yan? Hindi. Tulong yun sa manggagawa. Swerte ng mga ganong klaseng miyembro, binubuksan talaga nila ang kanilang sarili. Ngayon, doon naman sa ibang mga lokal, talaga namang wala Ano magagawa mo, mga kapatid? No? Yung mga experience namin, bilang isang tagapangaral, may kukwento namin sa inyo, nagbibigay yan ng kahit konting aral. No? Meron kang susubuan,
No? Ikaw pa yung magigising, kakatukin mo. Alam naman nila yung oras ng pagsamba, mga kapatid, oh. Gigisingin mo pa, oh, kapatid, sasamba na po tayo. Yung pala, lasing kagabi, mga kapatid, oh. Pati yung asawa na puyat kakahintay, pati yung mga anak, oh, kaya gigisingin mo pa. Meron ganun kaming karanasan. Sana wag ganun, no? Yung mga ganun, ay, napagkakakamot kami ganyan, pagka ganyan na sinusuguan namin. Ako, dito na naman ako susugo. Sakit na naman ang ulo ko dito. Pero sa kabila noon, sumusugo pa rin ang tagapangaral. Nagsisermon pa rin. Bakit? Dahil karangalan ng isang tagapangaral maglipod sa kapatid. No? Saan man kayo pupunta? Sino man ang inyong magiging tagapangaral, mga kapatid? Isa lang ang laman ng sermon ito. Mahalin ninyo. Ibigin ninyo. Idalangin. At tularan ang pananampalataya. Ito nawa ang ipagpala e bendisyon sa atin ng ating dakilang Diyos. Magmula ngayon at magpakailan. Amen. Panginoon po ng Diyos, Ngayon po na. bukod sa bilang po namin ang pananampalataya. Sumasamba Muli po na. kami nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga, sa panibagong aral na aming po narinig. Salamat. Loobin niyo po ang mga tuwing mo sa aming puso't isipan. Salamat. Maging gabay po namin dito po sa magulong sa buhay. Amen. Panginoon po namin Diyos, humingi rin po kami ng kapatawan sa ibang mga pagsalansan sa inyo pong banal na harapan. Paawa. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na patuloy po namin mapagtagumpayan at malakaran ang inyo pong mga banal na katwiran. Siya. Upang patuloy po kami, upang makamtan po namin ang mga inyo pong pinapangako buhay ng walang hanggan.
Amen. Panginoon po namin Diyos, ginadalangin po rin namin na mga ayon pong paglalakbay sa darating na araw. Loobin niyo po ang makarating po kami na may kapayapaan at Opo. karandaman. Patnubayan niyo po ang mga ayon paglalakbay. Ganun din po Panginoon ang lalaking nilagay niyo po sa aming kalagitnaan. Siya nga po. Loobin niyo rin po ang makarating siya sa dakong kanyang paroroonan, mapayapa at wala po ang makadlangan. At sa dakong puroon ay patuloy niyo pong magampanan ang kanyang katungkulan Siya nga po. nang naayon sa iyo pong banal na harapan. Amen. Panginoon po namin Diyos, inadalangin din po namin ang buong kalaganapan ng banal na Siya iglesia. nga po. Mula po ang masabi po matandang kapatid, Opo. sa po ng mga kasama niya sa gawain. Siya nga po. Patuloy niyo lang po sila bibigyan ng kalakasan kayo Opo, ng Panginoon. Opo. Patuloy niyo pong bibigyan at uhulugan niyo pong mapagpalang espiritu. Siya nga po. Ganun din po Ama, patuloy niyo pong lalawakan ang kanilang pong pangunawa at ang kanilang pong pagtitiis sa kanilang pong katungkulang tinataglay. Amen. Upang maakay po nila ang miyembro ng pong banal na iglesia na upang patuloy po nila itong maakay na naayon po sa inyong banal na harapan. Amen. Panginoon po namin Diyos, patuloy po Ama, kakaiwain mo rin po ang mga kapatid. Siya nga po. Loobin niyo po Ama, kung paano niyo po sila ingatid ng kapayapaan. Opo. Ay makarating po sila sa kanilang pong kapuntahan na po ang magkadlang. Panginoon po namin Diyos, kayo po namin lubos na ititiwala lahat ng bagay. Laki po ay pong pag-asa at pananampalataya. Ganun din po ang makakalaki po nito ang aming pong pasasalamat sa nakakaraang taong nakalipas sa amin. Siya nga po. Na patuloy po kami pinapatnubayan at Salamat pinigatan. po. Patuloy na iniligtas sa mabibigat na karamdaman. Ganun din po Ama namin itinatagubilin ang panibagong taon na aming pong lalakarin. Opo. Ingatan niyo po ang aming mga paa sa mga lugar na hindi po naayos sa inyo pong manananapan. Siya nga po. Loobin niyo rin po Ama na patuloy po namin maingatan at malakaran na yung mga banal na katwiran Amen. sa panibagong taon na aming pong lalakaran. Amen. Panginoon, maraming po salamat. Salamat. Sa iyo po namin lubos na ititiwala lahat ng bagay. Sumasampalataya. Lagi po kayo po mga pag-asa at pananampalataya. Siya nga po. Sa pangalan po ng Diyos Kristo Jesus, na po nag-iisang tagapagligtas. Amen. Suloy yan. Ngayon, tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang kawaan, ang mabiyayang pagliligtas ng ating dakilang Diyos, tangkaliwang dulot ng Kanyang Espiritu ang sumaating lahat, dumaloy sa ating mga tahanan, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kapatid na nasa malalayong mga bansa at mga dako. Silang nagtataglay ng mabibigat na karamdaman at mga pasanin ng buhay. Pagpala sa mga kapatid na maglalakbay, sa mga kapatid na nagpasalamat, sa ating lahat na naririto at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sumaatin ang kapayapaan ng Diyos. Purihin ang Panginoon.